Kahapon bispiras ng bagong taon at tandaan natin mga Katoliko na ang bagong taon na pinagdiriwang natin tuwing unang araw ng Enero hindi lamang bagong taon, kundi meron tayong mas mahalagang pinagdiriwang at yan walang iba kundi ang pinararangalan natin si Maria, Ina ng Diyos. At kahapon naman sa anticipated mass o yung misa kahapon na para kinabukasan na hanggang kagabi hindi naman masyado maraming tao, pero ako inaasahan ko na unang araw ng bagong taon dapat marami ding nagsisimba. Siyempre ang katwiran ng iba nagsimba na kami kagabi, ganyan ang mga Katoliko nagsimba na kami di ba kagabi. Kung kayo man o sino man nakapagsimba kagabi, yun ay turing nating pasasalamat sa Diyos. Sa huling araw na ito ng taong lilipas, kung ako man ay dumalo sa banal na misa, ang misang yun ay pasasalamat. Pasasalamat sa lilipas sa taon. At hindi ba napakaganda? Hindi ba napakaganda kung ito man ay unang araw ng bagong taon, di ba ang ganda nung ikaw ay nagsimba, dumalo sa banal na misa, tumanggap ka ng sakramento sa unang-unang araw ng bagong taon. Kaya sana tayo huwag tayo matipid. Mga Katoliko matipid Nagsimba na ako kahapon, di ho ba? Manong ulitin mo, di ho ba? Alam nyo, importante na pag pinasisimulan natin ang bagong taon, dapat laging ando doon ng optimism. Di ba? Optimism. Optimism, ibig sabihin meron kang magandang inaasahan. Meron kang inaasahang magandang mangyayari. Kailangan maging optimist tayo. Kasi tingnan nyo nga, kung sasabihin mabilis ang araw, mabilis nalilipas ang isang taon, di ho ba? Pero di ba totoo nga, totoo naman sa buong mundo, sa ating bansang Pilipinas, maging sa pamilya mo, maging sa pamilya, bawat sa atin, hindi po natin alam kung anong mangyayari. Di ba? Ang mga pangyayari, bigla-bigla pong dumarating. Kahit sabihin natin, makadiyos ako, pinagdadasal ko yun, di ho ba? Lagi ko naman sinasabi, alam niyo na, God allows evil to happen for a good purpose. Di ba? Parang mahirap intindihin. Pahihintulot ng Diyos na mangyari ang hindi natin gustong mangyayari o nangyayari, di ba? Meron siyang magandang dahilan. Kita nyo na lang, nung lumipas sa taon, di ba? Akalain ba na Luzon, Visayas, Mindanao, may mga lindol-lindol, hindi ba? Tapos yung mga bagyo, baha sa Cebu, kung saan-saan. Isipin nyo yan sa loob lamang ng isang taon. Kaya napaka-importante po na isang napakalagang dapat may resolution ng bawat sa atin nating mga Katoliko. Tandaan po natin, ilang araw ng linggo meron sa loob ng isang taon. Huwag kang mag-a-absent sa pagdalo sa banal na misa. Huwag mag-a-absent sa pagdalo sa banal na misa. At ganun din naman, sa bawat araw, sisiguraduhin mo natin na ikaw ay nag-ukol ng iyong mahalagang oras sa pananalangin man lang. Kung pwede nga lang at meron tayong Blessed Sacrament, Adoration Chapel, o halimbawa madali para sa iyo ang sumilip man lang sa simbahan, mano man lang na ikay mag-ukol ng pansin, isip at puso para sa Panginoon. Kasi, siyempre, ang Diyos higit sa lahat ang pinanggagalingan ng lahat ng bagay na kailangan natin. Siyempre, walang iba kundi ang ating buhay. Kaya kita nyo, mahaba ang Kapaskuhan. Ito nga pong araw na ito, kung tawagin Christmas Octave. Octave, ibig sabihin, nandoon pa po tayo sa tugatog ng saya at pagdiriwang ng panahon ng Kapaskuhan. Kita nyo, nung panahon pala ng Adbyento, maghanda ng ating kalooban, nang sa ganun, pagdating ng Pasko, si Kristo'y isinilang na muli sa puso mo. Di ba? Dapat ganun po yun. Ngayon, araw ng Pasko, nagdaan, pagkatapos ngayong araw na to,
dakilang kapisan ng mahal na Birhen, ina ng Diyos, di ba? Tapos, sa susunod na linggo, yung Epipanya o yung pagpapakita ng ating Panginoon, ang susunod pang mga linggo, yun po bang bautismo o pagpapabinyag na ng Panginoon. Kaya, tugatog ng kasayahan ng Kapaskuhan, hindi po material na saya, kundi higit po sa lahat maging masayang ating mga puso, ating kalooban, sapagkat ang Panginoon ay isinilang na muli at naway manatili sa ating mga puso at buhay. Kaya sana po nakita po natin ang mabigat na problema ng buong mundo, di ba? Kita natin ang mabigat na problema ng ating bansang Pilipinas, pero ipagdasal po natin lahat na sana po kung nagkaroon ng mga controversy, mga intriga sa gobyerno po natin sa ating bansa, di ba? Corruption, di ba? Pangunahin po yung corruption, hindi ka panipaniwala, ganun pala karaming pera, bilyon-bilyon, milyon-milyon, mali-malitang bilyon-bilyon, dami-daming pera. Samantalang ang dami naghihirap, di po ba? No? Pero magkaganon pa man, sa ating pong mga mamamayang Pilipino, no? Ang isang dapat na maging resolution po din natin, mamamayang Pilipino, kung tayo mga Katolikong Pilipino, sana po maging mabubuti tayong Kristiyano. Tandaan po natin yan. Sana tayo maging mabubuting Kristiyano. Ang mabubuting Kristiyano na mga Katoliko, di ba, yung tagapakinig ng salita ng Diyos, Ebanghelyo, di ba, na ating pinapakinggan, inuunawa, isinasabuhay, at dapat ay nakikita sa ating pagkatao. Mga Pilipino, mga Katoliko, dapat maging seryoso po tayo. Mga Pilipino, mga Katoliko, puro biro, puro kalokohan, di ba? Kailangan po nating magbago. Kaya tandaan at masakit pong pakinggan, at ulit-ulit ko sinasabi, alam nyo na yon, di ba? Sa mga Asian countries, ang Pilipinas po ang napag-iiwanan, di ba? Masakit pong pakinggan yon. Samantalang tayo mga Pilipino, mga reliyoso, mga Diyos, mga Pilipino masisipag, di po ba? Kaya lang siyempre, may mga impluensya po ang mga may kapangyarihan. Kaya sana tayo mga Pilipino, makinig po tayo mabuti at pakapag-aralan po natin. Napakahalaga po kung sino man ang dapat na namumuno ng ating gobyerno. Pilipinas, para bang napakadaling maging senator, napakadaling maging konsehal, madaling maging congressman, pwede maging presidente kahit sino. Hindi po ganun yon. Meron tayong pananagutang lahat sa Diyos. Kaya sana po, sa unang araw na ito ng bagong taong 2026, sabi ko nga po sa inyo, dapat maging optimist tayo. Optimist. Dapat magkaroon tayo ng magandang pananaw. Magandang pananaw, walang masama maging ambisyoso po tayo, pero ang lahat po'y magkakaroon ng katuparan kapag tayo po'y taos sa puso ang pagiging maka-Diyos, pagiging mga Katoliko, pagiging mabubuting Kristiyano. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo.